Bakit mababa ang sahod sa mga fast food katulad ng Jollibee? Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lergy Padurina. Sa video ito guys, ipag-uusapan natin kung bakit nga ba mababa ang sahod ng isang service crew sa Jollibee. At bago natin ito umpisahan, ay shoutout muna sa mga lalabas sa screen. At meron din na nag-comment sa atin, ilagay natin sa screen, si Earl Gerald Acaso. Ang sabi niya, may mga na-encounter akong in-applyan, always hiring din. Pero di naman dahil sa toxic. Sobrang baba lang kasi talaga ng sahod. At meron pa sa atin nag-comment si Jeffrey Salukot. Ex-Jollibee crew din ako 3 times and I'm proud of it. Pero dito sa Pinas, hindi suggested na bumabad ka sa pagiging crew. Kasi in the real, hindi makakabuhay ng pamilya yung salary ng pagiging crew dito sa Pinas. Siguro sapat pang araw-araw, pero hindi yung point na makakapag-save ka ng malaki. Siguro gamitin mo lang ang pagiging crew dito sa Pinas as a stepping stone. At may point naman siya sa kanyang sinabi na talagang hindi ka makakaipon ng malaki at kapag ikaw ay mayroon ng anak at meron ka ng binubuong pamilya, is hindi talaga sasapat ang sahod dito sa fast food. So, yun. Ipapaliwanag ko kung bakit mababa ang sahod ng isang service crew dito sa Jollibee, no? At kaya wala ring masyadong nagpapakatagal or ginagawang full-time ang trabaho na ito. So, ito ang dahilan bakit mababa ang sahod sa Jollibee. Based on my experience. Ayan. Per hour po kasi ang labanan dito. Ayan. Alam naman natin yan, yung mga ex-crew. At yung mga nagtatrabaho pa hanggang sa ngayon sa fast food. Per hour po kasi ang labanan dito. Mababa sila magbigay ng oras, 6 to 7 hours lang. Ayan. Sa mga ex-crew at hanggang ngayon ay service crew, mag-comment kayo sa baba kung totoo ito ang aking sinasabi, no? Based kasi ito sa aking na-experience at mamaya ipapakita ko yung payslip ko kung magkano ang sahod ko dito, no? Mababa kasi sila magbigay ng oras, 6 to 7 hours lang. Kadalasan ng duty ng mga service crew, ayan. 6 to 7 hours lang sila nagpapa-duty at hindi pa umaabot ng 8 hours. Kaya hindi naabot yung minimum wage. Kasi ang minimum wage natin ngayon is 645. So, kung ang iyong oras lang na ipapasok sa isang araw is 6 hours, ang isang oras natin ay 80.50 centavo. So, kung dumuti ka ng 6 hours sa isang araw, mayroon ka lamang na 483 pesos. Then kapag dumuti ka naman po ng isang cut-off, so meron tayong 13 days na ipapasok kasi yung sa loob ng isang linggo meron tayong isang rest day, then 2 linggo, meron tayong 2 rest day. So 13 days lang tayong papasok. So ang kikitain naman natin is 6,279 pesos. Meron pang deduction na mangyayari katulad ng SS, Pag-ibig, PhilHealth, then kung ikaw ay nag-salary deduction ng katulad ng Chicken Joy, Spag, ganon. So, sa SS natin, papakita natin dito sa screen, ang binabawas is 630. Then sa PhilHealth naman, 180. Then sa Pag-ibig, 100 pesos. Then kung ikaw ay na-charge dyan ng Chicken Joy or whatever kung ano yung sinalary deduction mo, kung for example 129, yan yung babawasin sa atin. So ang total ng ating deduction is 1,039. So ang sasahurin lang natin dito, kung ang inyong sinahod ay 6,279 is 5,240.
So, kita nyo naman yan guys, na napakababa talaga ng kinikita natin, no? Lalo na kung hindi tayo naka-fix 8 hours, tapos wala pa tayong OT. So, hindi natin talaga alam kung hanggang saan talaga aabot yung ating kinikita dito sa fast food, no? So, ipapakita ko sa inyo yung example nung aking sinasahod sa Jollibee bilang isang service crew, no? So, dati ito yung sahod ko, guys. Ayan. 4,482 pesos. Ayan. So, parang napakaliit talaga, no? Kung susumahin natin. 4,482 pesos. So, kung isipin mo hanggang saan ito makakarating. Kung ikaw ay mayroong pamilya at ikaw ay nangungupahan lamang ng bahay dito sa Maynila. So, ipapakita ko naman sa inyo, guys, yung pinakamalaki kong sinahod bilang isang service crew. Sana hindi tayo maka-operate, no? Kasi nakikita yung payslip. So, ang pinakamalaki kong sinahod dito is, yan, 6,383 pesos. Pero nung binawas tong deduction katulad ng SS, Pag-ibig, PhilHealth, so naging 5,300 na lang siya. Ayan, 5,344. So, di ba? Napakaliit pa rin, no? Pero yun na yung pinakamalaki kong sinahod. Meron na yung meron na yung OT. Tsaka meron na yung night differential. Pero kung susumahin mo, sobrang liit pa rin. Kung ikaw ay nangungupahan ng bahay, katulad ko na nangungupahan ng bahay, so nangungupahan pa ako ng bahay, 4,000. Pero tatlo naman kami doon, naghahati-hati lang kami. Tapos tubig, kuryente, kakain pa araw-araw, magpapadala sa magulang. Kaya talagang walang naiipon bilang isang service crew, no? Kaya tama yung sinabi ng ating isang nag-comment na wag tayong magpakababad or wag tayong magpakatagal bilang isang service crew dito sa Pilipinas, no? Kasi hindi ka talaga makakaipon ng malaki at yung kinikita is talagang pang-araw-araw lamang. Lalo-lalo na kapag meron ka ng asawa at anak, talagang hindi mo na talaga kaya at hindi ka na rin makakasurvive pag ganun lang ang ating sinasahod, no? So, ang aking masasabi lang is ito talaga ay pang binata, no? Tsaka pang sideline lang, no? Pang part-time job, ayan. Pwede ito sa mga estudyante at mga nagpa-part-time job. Then, yung iba naman na talagang wala namang hanap na trabaho, so pwede rin naman. Then, hanap ka na lang ng ibang extra income katulad ng pag-food panda, pag-grab food, ayan. Pero pagdating sa gagawin mo talaga na na stable na work, dito ka talaga mag-i-stay, ito lang yung buhay mo. So nakita niyo naman yung sahod ko dito na 4,082, napakaliit. So kung isipin mo, wala ka talagang maiipon, lalo na kapag meron ka ng anak, meron ka ng pinapagatas, meron ka ng pinapa-diaper, then nangungupahan ka pa ng bahay. So talagang magkakaroon ka pa ng utang. Kaya sa mga nagbabalak mag-apply, pwede naman po, ito po ay pwede ninyong gamitin bilang isang stepping stone at marami kayong matutunan sa loob ng tindahan. Nandyan yung kung paano mag-serve ng tama sa customer, then kung paano gumamit ng POS sa mga counter, then kung paano magluto ng Chicken Joy, kung ano yung mga tamang standard, dito mo matututunan yan sa loob. Gamitin mo itong stepping stone para sa mga susunod mong trabaho is meron kang experience na daladala. So, para sa akin, talagang hindi siya suggested, no, na magpakababad ka bilang isang service crew sa mahabang taon. Kung may pangarap ka, syempre, i-improve mo yung sarili mo, kabisaduhin mo yung trabaho mo habang tayo ay nasa service crew. Then, alam na natin yung standards at marami na tayong natutunan bilang isang service crew. Pwede na tayo mag-apply sa iba't ibang restaurant, pwede tayo mag-apply abroad. So yun, hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo sa video ito at maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, God bless.